Sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang Katolika na yung pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan nun Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana na parang jeepney assembled nga. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka si Kaburnok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Kawikaan 14:18 sa salin na ang salita ng Diyos Biblia. Ganito po ang ating mababasa. Makikita ang kamangmangan sa taong walang alam, ngunit makikita ang karunungan sa taong nakakaunawa kung ano ang mabuti at masama. Dito po sa ating nabasa, halata pong nakikita ang kamangmangan sa taong walang alam. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Ano? Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin, ito pong paninira ng isang vlogger ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga kapatid. At ang tinutukoy kong vlogger ay itong si Tinig ng Karunungan na sa YouTube ay meron na po siyang mahigit na 102,000 subscribers. Grabe talaga ito. Tanong, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Eto, panoorin natin siya. Ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong Nihil Obstat, Censor Librorum, Imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan sampalatayanan ni numan. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia, pangalan ng iglesia na yon, na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Bakit ba nagtayo ang ating Panginoon Hesukristo ng Iglesia? Hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao, sa kapakanan ng kaluluwa ng mga hinirang niya?
Sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang Katolika na yung pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan nun Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana na parang jeepney assembled nga. Aba, grabe naman talaga itong taong ito. Ayon po sa kanya, ang Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ayon po sa isang aklat Katoliko at binatayan niya. Ito, ipapakita ko po sa screen ang aklat na kanyang binasa na ang sabi kasi, that is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Ayan so yan ang kanyang binasa, mga kapatid. Tanong, mula sa kanyang binasa, totoo ba ang conclusion niya sa kanyang binasa, mga kapatid? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kapatid. Yung kanyang binasa, ito pong aklat na The Papal Encyclicals in their Historical Context, edited by Anne Fremantle, sa page 153, at yan nga yung kanyang binasa, nakikita nyo po sa screen. That is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Tanong mula sa kanyang binasa, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito? Sige nga, tignan nga natin. Babalikan natin yung aklat, The Papal Encyclicals in their Historical Context sa page 153 pa rin. At pansinin po dito. Ito, babasahin natin kung ano ba yung tinutukoy na Church of Christ. Sabi dito, Venerable brothers, it is surprising that in our time, such a great war is being waged against the Catholic Church. Sandali. Sinasabi sa unang parte na meron pong nagaganap na pambabatikos laban sa Iglesia Katolika. Ngayon, itutuloy natin. Ang sabi, it is from them that the synagogue of Satan, which gathers its troops against the Church of Christ, takes its strength. Dito po sa nabasa naman natin, sinasabi na itong mga naninira sa Iglesia Katolika, kung babasihan po ang nasabing pahayag na ito, ay tumutukoy sa mga mason, mga kapatid. So ang sabi, ang mga troops ng mga mason ay lumalaban sa Iglesia ni Cristo, na ayon po sa unang parte ay tumutukoy sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Napakaliwanag po, mga kapatid. Ibig sabihin, mula po sa ating nabasa, ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay ang Iglesia Katolika, mga kapatid. Katunayan nga, yan ang aral ng Iglesia Katolika na ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kababayan. Ayon po sa aral ng Iglesia Katolika, kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, ang masasabi ko sa iyo, Pasted, yan! Sinungaling ka talaga, palpak, mga kapatid. Ganun talaga INC, incomplete. Grabe talaga. Ngayon, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Ito, panoorin natin. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Aba, grabe talaga itong paninira niya. Ayon sa kanya, ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo daw ay hindi mga Kristiyano ayon sa aklat. Parang pinapalabas niya na sila itong tinutukoy na Iglesia ni Cristo. Grabe naman ito At yung pinagbatayan niya, yung parehong aklat pa rin, na ang sabi kasi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ
is not a Christian. O, di ba? So, yan ang sabi. Tanong, yung conclusion ba niya ay tama at totoo? Titingnan natin yan, mga kapatid. Muli, susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit. Babalikan natin yung aklat na kanyang pinagbatayan, yung The Papal Encyclicals in their historical context. Ngayon naman ay sa page 39 at nakikita nyo po sa screen yung kanyang binasa. Ngayon, yung gagawin natin, itataas po natin at base po sa buong konteksto ang pahayag na binasa nung vlogger ng Tinig ng Karunungan daw ay ito pala ay galing kay Saint Cyprian. Alam naman ninyo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, wala namang kinikilalang Saint Cyprian dyan Naku naman, grabe talaga. Tapos naniniwala pa sila kay Saint Cyprian. Ano ba naman yan? O ngayon, pabasahin natin yung pahayag ni Saint Cyprian. Ito ang kanyang sabi. Originated also in the tales invented by the apostates. Ibig sabihin, may mga apostates. Ano ba yung apostates? Di ba yung mga naninira at nagbabago ng pananaw tungkol sa Iglesia Katolika na ngayon ay nasa labas na ng Iglesia Katolika. Di ba ganun yun? Apostates nga Ngayon, itutuloy natin. The bond of harmony stood firm, and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, yung apostates na tinutukoy ay nasa labas ng Iglesia Katolika. Ayon po sa aklat, sa binasa nga niya kanina, na kung ikaw ay nasa labas ng Iglesia ni Cristo, ay hindi ka Kristiyano. Yung Iglesia ni Cristo pala na tinutukoy dyan, ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Naku naman. Hindi naman sila yung tinutukoy dyan Naku naman Ulitin na natin ang aral ng Iglesia Katolika. Ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Catechism of the Catholic Church, paragraph 811. Muli, ganito po ang sabi. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Tapos sabi niya pitol-putol daw at sa iba't ibang panahon pa daw, dinudugtong yung pangalan. Grabe talaga ito, naninira sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Baka sasabihin ng iba, wala naman sa Biblia nakasulat na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano. Titingnan natin. Nasa Biblia ba na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano? Babasahin natin ang Roma, Kapitulo 11, versikulo 12, ng salin na Richard Baxter Bible. Ganito po ang ating mababasa. And if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Napakaklaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, ang Iglesia Katolika po, mga kababayan, ay isang Kristiyanong iglesia, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, busted yan, mali yan. Nako At base po sa mga napag-alaman natin doon sa kanyang mga paninira sa Iglesia Katolika, I guess mali po ang naging title ng kanyang YouTube channel. Sabi niya tinig ng karunungan, parang baligtad ata ng karunungan yung kanyang mga ginagawa. Sige nga, tanungin nga natin ang mga ministro ng bokong na ito kung ano ang baligtad nung salitang karunungan. Eto, panoorin natin. Dito'y may karunungan. Pakiulit, ang dinig baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Di ba nakalagay? Ang nakasulat ay dito'y may karunungan. Kitams. So, hindi pala tinig ng karunungan. Dapat, tinig ng kabobohan. Ulitin natin, hindi po galing sa akin yan, Galing yan sa ministro mo, mokong na ito, At saka, sadali, kung kayo po ay nanonood sa kanyang YouTube channel, meron po siyang aklat sa world history. Ayan, nakikita nyo sa screen, grabe, Meron pang background na nakalagay, world history. Tanong, ano ba ang sabi ng kasaysayan tungkol po sa kanilang iglesia? Babasahin natin ang aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition.
Sa page 776, ganito po ang ating mababasa, ililiwat na natin sa Tagalog. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nang aangkin ng ilang milyon. Klarong-klaro po ng ating nabasang ito. Una, ang Iglesia ni Cristo na kanyang kinahaniban, kulto daw ayon sa aklat kasaysayan. Pangalawa, ito daw ay itinayo ni Felix Manalo noong 1914, mga kapatid. At kung hindi mo sinasang-ayunan ang karunungang ito, base sa aklat kasaysayan, sabi po ng Biblia, tandaan, makikita ang kamangmangan at kabobohan nga, parehas lang naman yun, sa taong walang alam, mga kapatid. Naku, kawawa naman itong vlogger na ito na naninira sa Iglesia Katolika. Baka siya na yung susunod kay Cesar Ceneta na dahil sa ating pag-e-expose, ngayon wala na siyang bagong video kasi takot siya kay Caborno kasi talo siya palagi. Nako, Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caborno. At ito ang Factbusters. Nako, ito talagang miyembro na ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pag-aral ka pa, no? Yung mga sinasabi mo, walang kwenta. Nako naman, kawawa ka naman. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Caborno. At abangan nyo si Caborno, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I